うそれは。そこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。 Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas, ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng Angas ng Pinas John Riel Casimero itong The Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikakaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue, lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si John Riel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si John Riel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang 3 Division World Champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si John Riel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 na beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center, Carson, California, USA. By the solar plex, Nieves hesitates. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro Glasgow, Scotland, United Kingdom. Pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmariñas na ginanap sa Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada, USA. Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin niyo sa mga previous fight itong si Naoya Inoue ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire, kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inoue. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ikumpara dito sa angas ng Pinas John Riel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa balwarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa balwarte ng kanyang kalaban. Dito pa lang ay lamang na sa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. At ito pa ang kabiliban nyo kay John Riel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni John Riel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si John Riel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang sumalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. Ayun nga dito kay Prince Albert Pag-ara ay napakabilis lang paduguin ang ilong ni Naoya Inoue at pwede niyang itong maging isang kahinaan. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya eh. Kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, eh dudugo.
Ikumpara dito sa angas ng Pinas, John Riel Casimero ay napakakapal ng pagmumukha niya at napakatibay ng panga, nakitang-kita naman sa lahat ng kanyang mga laban kung ating balikan, ay tila manhid ang panga at mukha niya at hindi napipinsalaan ng kalaban. Bagamat ganun pa man, ay malaki talaga ang chance manalo ni John Riel Casimero kontra kay Naoya Inoue, dahil kayang-kaya tanggapin ni John Riel Casimero ang power punch ni Naoya Inoue, pero ang tanong, kayang-kaya kaya ni Naoya Inoue suluhin ang super power punch ni John Riel Casimero? Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumban niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Ito ang mga boksingerong hindi nakaligtas sa bagsik ng liver punch and body shot nitong si Naoya Inoue. Omar Narvaez, Emmanuel Rodriguez, Michael Dasmariñas. Kaya kailangan gawin ni John Riel Casimero na patigasin at gawing solido tulad ng bakal ang kanyang bodega ay tiyak malaking pag-asa na matatapos niya at matatalo niya itong tinagurian the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa tingin nyo guys, kaya patumbahin ng angas ng Pinas John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. Mary, mula sa mga kombinasyon ni Casimero. Ayun, bagsak mga bay. Ay, tamang anggulo. Hala! Bumagsak mga bay. Grabe yung kaliwang suntok ni Casimero. Isang minuto pa mga bay. Natitira dito sa round 1. Ala! Bumagsak muli si Luis Nery mga bay. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Luis Nery hindi na nga dito nagpakita sa Japan media. Pagkatapos ng laban niya kontra former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, kung saan ay ilang beses itong makatamo ng brutal na knockout sa mga kamay ni John Riel Casimero at tila nagtatago na nga itong si Luis Nery sa Japan media, dahil sa pinsalang natamo ni Luis Nery sa mga kamay ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Mary, mula sa mga kombinasyon ni Casimero. Ayun, bagsak mga bay. Ay, tamang anggulo. Hala! Bumagsak mga bay. Grabe yung kaliwang suntok ni Casimero. Isang minuto pa mga bay. Natitira dito sa round 1. Ala! Bumagsak muli si Luis Nery mga bay. Bagamat tila nakakamatay ang knockout punch ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ay kitang-kita dito ang lakas ng impact sa mukha ni Luis Nery at kitang-kita din ang masamang bagsak nito. Ayon naman sa ating napag-alaman ay nagtamo daw umano si Luis Nery ng matinding pinsala na kung saan ay mailang ulit daw itong nahilo pagkatapos ng kanilang laban ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw June 6, 2026, sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay personal na nasasaksihan ng ilang fans at Team Nery. Ang pangyayaring ito at para na rin sa kaligtasan ni Luis Nery ay dinala ito sa hospital at nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas, dahil alam naman ng karamihan na sobrang napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo, lalong-lalo nakakatapos lang ng kanyang laban sa panlaban ng bansang Pilipinas na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayari na ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert na ma-hospital si Luis Nery dahil halos solid punch ang mga tama ni Luis Nery kontra John Riel Casimero mula sa umpisa ng round 1 hanggang round 4 ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. So ayan mga bay, no, ito na nga po ang pinakamalaking laban ngayong araw, ang paghaharap ni John Riel Casimero mga bay, kontra nga dito sa Mexicano nga si Luis Nery. So sa atin nakikita nga po mga bay, may katangkaran itong si Luis Nery. So bagamat ang height nito ay nasa 5'5 lang at 5'4 si Casimero, siguro mataas ang heels ng Mexicano na ito. Kaya kung pagtabihin ang dalawa ay mataas itong Mexicanong fighter. Ay mga bay, no, umpisa na ng round 1. Cuadro Alas, pinakamalakas daw. So heto, aggressive dito si Cuadro Alas mga bay, round 1 pa lang. Bang! Yan mga bay, nilalamok na agad itong si Luis Nery mula sa mga kombinasyon ni Casimero. Ayun, bagsak mga bay. Grabe, bagsak na sa round 1 itong si Luis Nery. Ayan na. Madaldal pa itong si Luis Nery. Sabi niya, gawin daw niyang stepping stone si Cuadro Alas. Pero sa ating nakikita, palang si Luis Nery yung ginawang stepping stone ni Casimero rito. So isang minuto pa lang nakakalipas mga bay dito sa round 1. At nagbabaga na itong si Cuadro Alas. Nagpakawala ng kaliwang hampas si Luis Nery pero hindi tumama mga bay.
So Casimero, nag-aantay lang ng tamang tempo mga bay, tamang anggulo. Ayan, bumira sa... Ay, hala! Bumagsak mga bay! Grabe yung kaliwang suntok ni Casimero talaga, oh! Alak ka! Dahil akig kumuaning si Casimero, bay. Lumusurrender na siguro ni. Napalingon sa corner itong si Luis Neri. Bag! 1 minuto pa mga bay, natitira dito sa round 1. 3 beses nang bumagsak si Luis Neri. Nako! Matutulad ata to kay Solo Sanchez na bumagsak sa round 1. Bag! Grabe. Lalong naghalimaw dito si Casimero mga bay. Sana makasurvive ng round 1 itong si Luis Neri. So 45 seconds natitira dito sa unang yugto mga bay. So 3 beses nang bumagsak si Luis Neri sa round 1 pa lang. Ala, binirahan sa bodega mga bay. Ayan na, nanginginig na yung tuhod ni Luis Neri. Umaatras na mga bay habang sumusugod si Cuadro Alas. 18 seconds pa natitira sa round 1 mga bay. At ito nga, ayan na, nilalamok na si Luis Neri mga bay. Ititigil na ito ng referee. Pero, ito lumalaban pa ang Mexicano. At sa palagay ko mga bay ay mas save by the bell pa ito mga bay. Ayan nga mga bay, save by the bell. Salamat po sa 20 pesos. Yan, sa mga hindi nakapag-set mga idol, meron po tayong pay money yan. Salamat po sa 50 pesos po na walang pangalan. Sa 30 pesos po, shout out po Albert Babato ng Bago City. 50 pesos po na walang pangalan. Sa 20 pesos po. Sa 50 pesos po na walang pangalan, papasalamat lang sila idol. At sa 20 pesos po. Kaya sa 40 pesos po latest doon, congrats sa tropa kong si Lord Crispy ng Roblox Podcast. So mga bay, patuloy tayo dito sa second round. So parang di na rin magtatagal itong si Luis Neri rito, mga bay. Grabe yung lakas na ipinakita ni Cuadro Alas sa bakbakan na ito. So dito mga bay, parang surviving na lang itong si Luis Neri. Parang malabo na itong makaka-recover. So bagamat okay, halak ka, bumagsak muli mga bay. Makalipas lang ang 1 minuto dito sa pangalawang yugto, bumagsak si Luis Neri. Pero tignan natin yung replay ng laban mga bay kung paano bumagsak. Dito na mga bay, parang nilalaro na lang ni Cuadro Alas itong kanyang kalaban rito. Grabe yung ipinakitang performance dito ng ating pambato mga bay. 37 years old na itong si Casimero pero yung lakas niya palaban pa rin. So tinamahan muli si Luis Neri. Ala, bumagsak si Casimero pero natisod lang mga bay. So hindi consider na knockdown yon. So ito, sumusuntok naman dito si Luis Neri. So may 30 seconds pang natitira dito sa second round. Para nag-iipon na lang ng lakas si Casimero rito mga bay. At papaabutin pa ang bakbakan sa pangatlong yugto. And end of the round. Pasok na nga tayo dito sa third round ng bakbakan mga kaibigan. At naaamoy na nga natin sa galawan ni Cuadro Alas na balak na rin niyang tapusin itong kanyang
kalaban na bigatin rin na si Luis Neri sa round na ito. Uy, 1-2 combination mula kay Cuadro Alas. Yan, sa bodega, tumitira si Casimero. Uy, yung pamatay na suntok ni Neri. Initian lang ni Casimero mga bay. So far mga bay, medyo tipid ngayon ng suntok si Casimero. Parang nag-iipon ng lakas muna ito mga bay. Ayan, pero binubodega na niya dito si Luis Neri. Si Luis Neri naman nagpapakawala ng paisa-isang mga power punches at umaasang tatama ito kay Cuadro Alas at makakuha ng isang lucky punch mga bay. So 2 minuto na ang nakakalipas dito sa third round. Yan mga bay, nag-uumpisa na namang uminit dito si Casimero. Sunod-sunod yung mga bulusok na pag-atake niya sa bodega ni Neri. Allah. 15 seconds natitira dito sa third round. Uy, nabilangan muli ng knockdown si Luis Neri mga bay. Kailangan ng knockdown. Yan, end of the round. Umpisa na ng round 4 mga bay. So bago nga magtapos yung round 3 ay bumagsak si Luis Neri. Ala, bumagsak muli si Luis Neri mga bay. Heto na nga. Parang hindi na to tatayo mga bay. Parang hindi na tatayo si Luis Neri. At ayan nga mga bay, tapos ang laban. Surrender na ang Mexicano at panalo nga rito mga bay si Cuadro Alas. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.